Hello guys! Welcome back to my channel! Ito na po ang video na inaabangan ng lahat. Mula pari hanggang hulo. Ito na po, paano mag-open ng account at mag-invest sa stocks para sa inyong mga anak. Welcome back. Ayan, how to open an account and invest in stocks for your kids. Kasi may mga interested po at nagtatanong. Ito po ay para po sa mga tao na hindi nakapanood ng PSE webinar kung saan meron silang poging guest. Kaya i-recap ko po para po sa mga hindi nakapanood. Pero yung mga nakapanood, of course, pwede nyo na pong skip ang video po na to. No? Alright. Ayan, so short summary, anong pag-uusapan natin ngayon? Paano maging... bakit kailangan mo pala mag-invest para sa iyong mga anak? No, hindi lang pera yan. Hindi lang pera. Maniwala ka, hindi lang pera. At ituturo ko sa dulo paano mag-open ng ITF account. Mabilis na video lang po to. Isa-summarize ko lang po na mabilisan. No? Alright, na nandun yung name ng anak po natin. No? Ayan. So, una po muna, bakit mo kailangan mag-invest sa stocks? No? Kasi unang-una, syempre, madali na pong gawin po yan. No? Madali magbukas na account kasi 2024 na po. Ang dami na pong broker na online. Hindi mo na po kailangan ng telepono. Hindi mo na po kailangan ng 100,000. 1,000 pesos lang. Pwede na. Online, wala na nga appearance. No? Halos lahat ng broker na online, wala na pong appearance. Madaling magbukas. Kaya, pwede na pong gawin ng lahat. Number 2, para lang po sa akin to. Opinion ko lang to. Pangit kasi outsource ang investment, no? Sa mga funds kasi lugi-lugi ka. Malaki ang mawawala sa'yo. Katulad ng table po na to, no? Kung may 1,000 pesos ka at in 40 years, no? Ano ang difference ng 8% sa 10%? Kasi usually po, no? Pag in-outsource mo yan, marami pong fees yan. Minsan, maabot na mga 2% no, ang mawawala sa'yo annually. So, kung yung 8% kinumpund mo in 40 years, 21K na yung 1,000 pesos mo. Kung compounded ka naman ng 10%, no, kasi hindi mo in-outsource. Halimbawa lang ito, example lang ito, ha? Example, in 40 years, ang 1,000 pesos mo, 45,000 pesos na po. Ang layo po ng diferensya. Kalahati, mahigit ang nawawalang pera po kapag ina-outsource natin kasi marami pong fees. Number 3, matututo ka ng investing at business. Hindi ka maduduling kakatingin ng sticker symbol taas baba. Hindi po gaano yun. Ang pag-invest sa stocks ay sinusundan mo ang pinakamagaganda, pinakamalalaking negosyo sa Pilipinas at sinusundan mo rin yung pinakamagagaling na negosyante. Ayun, no? So, habang tumatagal, paganda, palaki ng palaki ang experience mo, dumadami, sinusundan mo kasi nag-invest ka sa stocks para sa mga anak mo. No? So, habang nag-aantay anak mo, lumalaki, ikaw naman, dumudunong ka ng dumudunong, nagiging wise ka. Di ba? O, number 4, flexibility kasi nga hindi fancy. Do it yourself. Ikaw mismo nag-open na account. Ikaw ang gumagawa ng lahat. Very flexible. No? Kung may emergency, ang bilis ng ibenta mo. Wala ka namang pagpapaalaman na o kung ano pa. No? Madali lang. Mas mabilis po. No? Lalo na, halimbawa, maganda yung broker na napili natin. Mabilis ang pag-transfer ng very flexible po. No? Number 5, malaking pamana. Bakit? Kasi nga, pag nag-invest ka para sa mga anak mo, no, nadadagdagan ang time nila ng mga 2 decades. Kasi halimbawa, kung baby pa siya, no, tapos nag-invest ka na. O by the time na mag 20 years old siya, plus 20 years. O di po ba? Ang laking bagay po no? O, i-compare natin yung 8% compounded interest. No, kung may 100,000 pesos ka, no? In 40 years, sa 8% compounded interest, meron ka ng 2 milyon. Kaya lang, in-invest mo para sa anak mo, nadagdagan ng another 20 years yung anak mo sa pag-i-invest, no? 60 years ang investment horizon niya. 10 million na yun. Imagine that. Ang laki-laki po, no? From 2 million, naging 10 million. Kasi nga, nadagdagan siya ng 2 decades. Ang laking bagay. Kasi maaga nagkaroon ng investment yung anak mo. Umuuha-uha pa lang siya. Hindi ba siya naglalakad? May investment na. Ang galing, di ba? At higit sa lahat, yung experiences na natutunan mo kanina sa number 3, no?
Yun ang pagkarama-raming pumasok na laman ng sa utak po natin. Kakasunod sa mga pinakamagagandang business sa Pilipinas, pinakamagagaling na negosyante sa Pilipinas, pumasok sa utak mo, ipapamana mo sa anak mo yan. Pag nagkaisip na siya, di ang ganda, lahat na natutunan mo. Paglaki ng anak mo, ang dami mo ituturo, no? Ang dami niyong sharing, ang dami niya matututunan sa'yo, ang dami, ang laki-laki na magiging advantage niya po, no? Sa mundong ito. Alright, so sana po na-appreciate niyo kung bakit at kailangan po natin mag-invest para sa ating mga anak. At pupunta na po tayo sa second part, how to open an account. At kinopya ko lang po ang slide si Sir John Lim. Hindi naman siguro siya magagalit kasi sa Dragonfly naman tayo magbubukas ng account. Kaya hiniram ko na yung slides niya. No? How to open an ITF account. Ito po yung account na na para sa mga bata. Halos parehas lang po ang process. I-download niyo yung app, no? Meron yan sa cellphone, no? App nga eh. Sa cellphone po yan, ha? Hindi po yung lumang Nokia, hindi ganon. Yung smartphone, Android, ganon. O kaya, iPhone, ganon. Diba? Ayun. Buksan mo lang, download mo. Ayan. Tapos, 1,000 pesos lang, pwede ka na mag-umpisa. Mali pa naman anak mo. Importante meron, may start, no? Kaysa 0-0, no? Mag-start ka somewhere kahit 1,000. Pwede na po yan, no? Okay. Tapos, register ka lang. I-click mo lang yung register kasi wala pang account, Register ka ngayon, no? Tapos, ngayon po, tingnan nyo sa registration, ha? Titingnan nyo yung form na to, ha? Okay, very, very important. May ituturo ako sa inyo importante. Kasi, nag-consult po ako sa mga Feng Shui master, no? Para mas gumanda yung mangyayari sa investment po ninyo, no? So, swertein daw po kayo. Sabi ng mga Feng Shui master, kung gagamitin nyo yung referral code ko, ito po, 253F2. Lalo daw lalago ang funds nyo pag ginamit nyo yung referral code ni Kuya John. Dito nyo po ilalagay. Yan, yung sa taas po nung register button, may referral code. Doon nyo po itatype yung 253F2. Joke lang. Okay. At next, doon na po, no? Kukumplitohin nyo na po yung necessary personal information. Fill upan nyo lang po lahat po yan, no? Okay? Para mag-proceed na po kayo. Tapos, eto na po. Dito na po papasok ang inyong anak. Ayan. I-click po nyo, i-check ninyo yung I want to add a beneficiary under Entrust for section. Ito na po yun, no? Para ilalagay na po natin ang pangalan ng ating anak na ito po ay Entrust para po sa kanila, no? Kaya nga no? ITF, Entrust for. Ayan, section, no? I-check po niya. Tapos, ilalagay niyo yung pangalan ng inyong anak, no? Name of the beneficiary and upload yung ID ng bata. Lalagay niyo po yung ID ng bata. Okay, no? Tapos, i-complete nyo na po yung verification process. Katulad din po ng regular account. Yun lang naman po, no? Ganun, kasimple lang po, no? Again, i-check nyo lang. I want to add the beneficiary. Tapos, pangalan ng bata, tapos yung ID ng bata. Walang appearance, no? Upload ng 2024 no? Siyempre, no? Mobile na wala ng appearance, no? Ayan, okay. Sa mga ayaw ng maabahala po dyan, yan, complete na out. Tapos na, yun na po yun, no? At ito po yung sinasabi nila na features of an ITF account, no? Na pag naging adult na po ang bata, pwede nang i-transfer sa pangalan po niya yan pag 18 na siya, no? Pero habang hindi pa siya 18, meron pa rin kayong full control and pwede niyong gawin ng lahat kasi kung hindi pa siya 18, no? And in the event that the primary account holder passes away, no? Wag naman sana. Before effectively transferring the ITF account, the account shall be automatically go to the estate of the primary account holder. No? Next, need to submit extrajudicial settlement. At ito'y hindi ko na po naintindihan dahil hindi po ako abogado, dumudugo na po ang ilong ko. At kung may additional question po kayo sa ITF, ito sila lang kasi ang alam ko na may ganito na madali nang buksan yung account para sa bata, no? Ay hindi ko rin po alam ang sagot. Kung may tanong po kayo about Dragonfly, check nyo na lang po sa kanilang website. Ito po ang kanilang contact information. At magbubukas din po ako na account ko soon para po sa anak ko. Nakapangalan talaga sa kanya, no? Dito sa Dragonfly. Pag may budget na. Okay, yun lang po ang kwentuhan po natin ngayon. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kung po kayo sa baba, to God be the glory. Happy investing. God bless.